Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Bilyonaryo News. Title, Amy Marcos calls her own family notorious at Senate hearing. Bakit mo tawaging notorious ang sarili mong pamilya? Kaninong pamilya? Marcos o Romualdez? Ito, watch video ito. Senate Amy Marcos calls her own uncle, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Bay Romualdez, as a member of that notorious family during Monday's hearing on DTI's proposed 2026 budget. Bakit niya tinawag na notorious yung uncle niya? Kaya pakinggan natin ha. I just had a couple of questions for DTI, bago tayo mag-terminate ng DTI precisely. Unang-una, yung Philippine ambassador, despite denials of our economists here in the Philippines, the Ambassador Romualdez of that notorious family, our Washington ambassador raised concerns on the possible effect. Biglang yung naglag, ang galing talaga eh. Inedit yung sariling pangalan. Hindi pa tayo I just had a couple of questions for DTI, bago tayo mag-terminate ng DTI precisely. Unang-una, yung Philippine ambassador, despite denials of our economists here in the Philippines, the Ambassador Romualdez of that notorious family, our Washington ambassador raised concerns on the possible effect. Biglang yung naglag, ang galing talaga eh. Inedit yung sariling pangalan. Hindi pa tayo I just had a couple of... Tumawa rin si Senator Gatchalian eh. Birin mo yan, sarili mong pamilya, uncle mo. I don't know kung yung Ambassador Romualdez, pinsan ba ni First Lady Imelda or kapatid? Hindi ko sigurado. Ang alam ko, pinsan eh. Tinawag ng notorious ang Romualdez family, In fairness, dito kay forever First Lady Imelda Marcos, mayroon akong interview na panood kay Senator Amy. In-interview siya ni Deo Macalman ng DZRH. Pinag-usapan nila yung hindi ba pwedeng magsalita ang former First Lady pagsabihan niya si Presidente, si Romualdez. Kasi ang topic nila si Romualdez. Hindi. Sabi niya, yung nanay ko, politiko yan. Talagang sa aming lahat siyang pinaka-politiko. Kaya lang, sabi ni Senator Amy, galit na rin siya. Meaning, First Lady Imelda, galit na rin siya kay Bongbong at kay Martin sa pinaggagawa nila. Wow! Kasi, ito naman si Manang Amy, bilib din ako sa kanya, although hindi niya matawag-tawag ang kapatid niya na kung tungkol sa hair follicle test, yung mag-resign, kaya lang sinasalungat niya ang sinasalungat niya ang mga maling palisiya, maling ginagawa. Ano ba yung sabi niya bago mag-eleksyon noong May 12? Ang gobyernong ito ay hindi na Marcos. Excuse me. Ang gobyernong ito nagpapatakbo. Araneta at Romualdez. Grabe. So, anong ibig niya sabihin? Ang kapatid niya, puppet, walang magawa. Sunod-sunuran lang. Parang ganun eh. Kaya, tignan nyo, ang nangyari nga sa ating budget, may red flags na, bago pinirmahan ng Pangulo, na ibunyag na isiwalat na may mga blank items. Nandun na yung red flags. Rineview kunuhay. After puyat ng ilang gabi, pag-review, pinirmahan. Yung pala, ang daming budget insertion. Salamat na lang at mayroon tayong Justice Antonio Carpio na nagsasabi na mananagot, may liability ang Pangulong Marcos Jr.
yung pinirmahan niyang 2025 national budget na considered pinaka-corrupt sa history ng Pilipinas. O, sinong may pakana doon? Kaya karamihan, sasabi, ang Speaker of the House. Kaya ngayon, napilitan, nag-resign ang Martin Romualdez as House Speaker dahil sa nangyari yung budget ng 2025 at hindi lang 2025, mula pa nung 2023. Ito na, yung mga flood control projects na yan na pinaggagawa nila, tagal na palang niloloko nila ang presidente, napapaniwala nilang presidente na maganda ang nangyayari, napapaniwala nila ang taong bayan, only to find out after 3 years, na-shock na lang tayo, na-shock ang Pangulo, ganyan na pala kalala ang korupsyon. Kaya yung pahayag na yon ni Ambassador Romualdez sa isang interview, sinabi niya ang totoo, nilaglag niya ang administrasyon ni Marcos Jr. na apektado ang investment climate dito sa Pilipinas nang dahil sa korupsyon. Yung mga US businessmen na nagplanong mag-negosyo sa Pilipinas ngayon, wala na. We have lost billions of dollars of investment, sabi ng Ambassador Romualdez, dahil sa talamak na korupsyon sa Pilipinas. Yan na po ang legacy. Sa latest podcast ni PPBM, what's your legacy? Anong sabi niya? Food on the table, well-educated Filipinos, best English speakers. Yun ang sinasabi niyang legacy niya. Oh, no way. This president will be remembered as a president who allowed corruption to the highest degree. Kaya nga sabi ni Justice Antonio Carpio na mas malala ang corruption nitong Marcos Jr. administration kumpara sa corruption panahon ng Marcos Sr. Talagang nilalampasan niya ang gawain ng kanyang tatay. At yun na yung legacy na maiwan. Paano kung hindi maagapan itong corruption issue? Sabi ni Manny B. Pangilinan, baka babagsak ang ating ekonomiya. Sana naman hindi. Dahil ang kawawa, pagbagsak ng ekonomiya ay ang mga nasa laylayan na mga kababayan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kada kuon sa mga karon naman nagit sa pag-atop maayo nagit nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat gyud kay nilis na gyud akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, dili milis na akong atop. Mm. Salamat kay sa Ginoo nga
ihatagan ko niyo akong hinabang nga panalangin. Salamat kayo. Sa nagtabang sa sin, sponsor, salamat kayo. Oh, salamat kayo po dia.